lupain, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, Panginoon, at muli mo kami, Panginoon ko, pagpapalain, Ama. Salamat po sa iyong banal na salita na tatanggapin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan, dinadakila, Ama. Ano man po ang nakikita mong hindi mo kalooban sa aming mga buhay, sa aming mga puso, patuloy po kaming nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Kapangyarihan mo pong kami baguhin, linisin, hugasan, Panginoon, i-transform, Ama. In the mighty name of Jesus. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa grasya mo. Salamat sa lahat ng mga pasasalamat ng aking mga kapatid, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay Diyos na tumutugon ng lahat ng panalangin, Ama. Kaya karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat mong tanggapin ang lahat ng papuri, Panginoon, sa oras na to. Pinupuri kita, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy na magsalita sa aking mga bibig. Gamitin mo lang ako, Panginoon, na maging kasangkapan mo ngayong oras na to. Samahan mo akong magpahayag, Panginoon, ng salita mo, O Diyos. At mapagpala ang bawat isa na maitanim sa kanilang puso at isip, Panginoon, ang mensaheng ito in the mighty name of Jesus. Dakilang Diyos, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, glory to God po. Minsan pa, tayo po ay dadako po sa the spirit of might. Amen? So, purihin ang Diyos. Hallelujah. At pag-uusapan po natin ang spirit of might. Natapos na po tayo sa spirit of the Lord, spirit of the Lord, spirit of wisdom and understanding. Amen. And number 4 po natin is counsel. And ito po yung number 5 natin is spirit of might. Amen. So tunay na ang revelation ng Panginoon po patuloy na nagpo-progress. No? Progressive po ang revelation ng Diyos. At patuloy na pinapaunawa niya sa atin yung kanyang mensahe sa oras na to na tayo po gusto ng Panginoon na mag-desire tayo na malaman pa yung kanyang mga nakalaan para sa bawat isa sa atin kasi hindi madamot ang Diyos, mga kapatid. Nilaan to para sa bawat isa sa atin, nakalaan. Amen? Besto, sabi nga pinagkakaloob, sabi. Pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya desire rin natin yung mga bagay na to na malaman natin para mapulfill natin yung ating mga assignment dito sa mundong ito. And I'm so proud and loud na sasabihin talaga na nagpapasalamat ako kasi patuloy tayong ginagawang matured ng Panginoon, realizing kung gaano kabuti ang Diyos sa mga purpose niya, especially sa mga specific purpose na pinapagawa niya sa atin. And even yung mga testimony ninyo na naririnig natin on how God established us, diba? Dito sa mundong ito, kung paano niyang pinapakita sa atin yung kanyang kapangyarihan. Amen? And simpleng pinili ka lang, 'di ba? Simpleng pinili ka, then lahat ginawa na niya para sa iyo. Grabe yung testimony ni Mami Tin. God amazed me so much. Sino ba naman ang hindi mapapaluha? 'Di ba? Sa tagal ng panahon, sabi nga, you never know kapag ikaw yung tao na nakaranas ng mga pagsubok na naranasan nila. Kapag ikaw yung tumungtong sa kung bakit ka maiiyak na lang kasi yung mga pagod, yung mga hirap nila, 'di ba? Dahil sa milagro ng Panginoong Diyos, dahil sa tulong niya, 'di ba? Walang naging hadlang at hindi ito naging imposible. Ginawa niyang posible yung mga bagay na posible. Amen. So ako po dati niisip ko sa buhay ko, sabi ko sa sarili ko dati, akala ko nung nakakilala po ako sa Panginoon, kasi pag nakakilala ka sa Panginoon, unang ibibigay niya sa'yo talaga yung desire na talagang gustuhin mo, di ba? Sundan mo talaga, alamin mo kung ano yung mga gusto niyang ipaalam sa'yo. And pakiramdam ko sa sarili ko, sobrang passionate ko. Alam niyo ba yun? Sobrang dedicated ko sa gawain ng Panginoon na nakapokus talaga ako at determinado talaga ako na masunod ang Panginoon sa mga purpose niya. Yung, alam mo yun, yung dumating sa point ko nung nagsisimula pa lang ako sa paglilingkod, I am. 'Di ba? Yung more ako na committed, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, the more na, para akong crazy, the more na nakikilala ko ang Panginoon, nung papalapit ako sa katotohanan ng Diyos at sa liwanag ng Panginoon, lalo kong nakikita, 'di ba, yung mga kakulangan ko. Lalo kong nakikita na dapat pala hinahambol ko lang yung sarili ko sa harapan ng Panginoon. Kasi minsan darating sa buhay mo na
na na hala, ang galing ko na. Yung parang ganun, hala, grabe yung passionate ko sa paggagawa ko sa sa gawain ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Until one day, nangusap sa akin ng Panginoon. Sabi niya, I am. Sabi ng Panginoon sa akin, I am, anak, hindi ikaw. Ako yun, sabi niya. Ako yung more committed sa lahat ng purpose ko sa'yo. Hindi ikaw. And that is the truth. 'Di ba? Na para akong sinampal ng katotohanan, masakit yun, pero masarap. 'Di ba? Kasi doon pa lang sa simula ko, tinuwid na ako ng Diyos. Kaya nga po, ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ikaw ang unang nagbebenepisyo, hindi ibang tao. Ikaw ang unang dinidisiplina ng Panginoon, hindi po ibang tao. Amen? Tayo. Tayo. Kinakatagpo niya tayo. Sabi niya sa akin noon, I am anak. Ako yung much committed. Ako yung committed sa purpose ko para sa'yo, hindi ikaw. Kaya doon, nakita ko yung kabutihan ng Panginoon na patuloy niya pong ipinakita sa akin na sa lahat pala ng ginagawa ko, siya pala yun. 'Di ba? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa umpisa pa lang, pinakita ng Panginoon sa akin na lahat ng binigay niya sa akin para magkaroon ako ng full investment. Amen? At right po, lahat yon walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, si Holy Spirit ang tumatrabaho sa akin. Na lahat ng mga pinapalago ko para sa akin is all given by the Lord. Walang sa akin. Ano man yung bagay na naa-accomplish ko bilang isang individual na mananampalataya. Amen? Pinakita sa akin ng Panginoon na ako yun, anak. Amen? Kaya napakahalaga po na kung tayo, feeling natin minsan, tayo yon, di ba? Nagkakamali po tayo. Tinatrabaho pala tayo ni Holy Spirit. And dapat maging aware tayo. Kasi pwedeng maging seduce spirit yon sa atin. Amen? Na akala natin tayo yung gumagawa. Tayo po yung nagtatrabaho. Pero imaginein ninyo, kung karakter natin binabago ng fruit of the Holy Spirit, anong ambag natin? Wala. Tapos ito pa, inaalam natin ngayon yung 7 expression ng Holy Spirit sa atin. 'Di ba? Ang totoo po malalaman lang natin, 'di ba, na this is matter sa buhay natin. Napakahalaga pala na magkaroon tayo ng partnership with God. Amen? At dahil sa pakikipag-partnership natin, doon natin masigit na naiintindihan yung manifestation ng 7 Spirit of the Lord in our life. And then doon natin marirealize that Jesus Christ, 'di ba, possesses to complete the divine nature ng Panginoon sa atin, na maging tangible o nararanasan natin o nararamdaman natin, na maging physical way siya, na makita na ng mata natin yung kapangyarihan na dating nag-operate sa loob natin, 'di ba? After po ng Spirit of God, wisdom and understanding, then kinounsel niya tayo, ito na, 'di ba? I-release na natin, na nakikita natin yung pagbibigay niya ng higit na importansya for His perfect divinity and humanity. Sabi nga. Kaya nga po sabi sa Colossus 2:9, di ba? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So sa madaling salita, for in Him dwelleth, sabi niya, dwelleth, ibig sabihin nag-dwell, all the fullness of Godhead bodily. So pag sinabing Godhead, yung entire essence ng God nasa atin, 'di ba po? And yung fullness po na para makakapag-complete tayo sa pinapagawa niya sa atin kung paano ganun ang ginawa niya kay Jesus Christ. Dahil katulad ng mga sinimulan natin, 'di ba? Sabi ko po sa inyo, the same Holy Spirit, amen, na nagkaloob po ng bagong buhay na para makatrabaho po ang Panginoon, 'di ba po, ng bagong buhay sa kanya nung siya'y namatay at nabuhay muli. Amen? Yung same Holy Spirit, yun po yung nasa iyo at nasa akin ngayon. Kaya kailangan din po natin tanggapin po yung fullness na to na nakalaan para sa bawat isa sa atin. Amen? Na even in human form, sabi bodily. So entire essence ng Lord, yung pinaka-Godhead,
Yung fullness, yung completeness para sa bawat isa sa atin, and bodily sa human form. Amen? Tayo naman, sa human form natin, nagdwell. Amen? Diba? The Holy Spirit come upon us. Amen? So, kaya iyon po yung pinapaunawa sa atin sa Isaiah 11:2. Dito, patuloy na pinaparemind sa akin ng Panginoon na lahat ito, amen, ito po ay para hindi dahil para i-prepare lang tayo ng Panginoon o isipin natin that we are unique sa ibang tao o nakakahigit sa ibang tao. No, hindi po. Dito, pinapaunawa lang sa atin na napakahalaga na maunawaan natin na tayo sumusunod lang po sa footstep ng Panginoon. Amen? Na mabuhay yung Christ sa buhay natin at mamatay yung luma nating pagkatao. Na hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Sabi nga sa Galatians 2:20 po, kundi si Christ na ang nabubuhay sa atin. So simply, we're just following. Amen? Sumusunod lang po tayo sa halimbawa ng ating head na walang iba kundi si Christ itself. Amen? So, dahil sa atin, dito rin, pinagkakaloob niya sa atin, yung expression ng Panginoon, yung katangian, amen, ng Holy Spirit sa buhay natin. So, kailangan po nating maintindihan na sa mundong ito, patuloy nating i-desire, sa buhay nating mananampalataya, yung 7 espiritu po ng Panginoon. Because, dito marirealize natin na magpapatuloy tayong mag-matured pag ina-acknowledge natin yung 7 espiritu ng Diyos, hindi lang puro ugali, kapatid. Sa buhay mananampalataya, hindi lang puro karakter. Kasi kung puro karakter lang po, mauuna na yung mga Japanese, amen, na mapunta sa langit kung karakter lang po ang hinahanap. Doon po, mabangga mo lang yung tao, yuyukuan ka. Sobrang humble, sobrang nagsasorry talaga sila kung moral lang po ang kailangan natin. Pero hindi. Ibang klase po yung binibigay ng bunga ng banal na espiritu sa atin, and bukod pa itong 7 espiritu na to na dapat dinidesire natin as a matured mananampalataya. Amen? Kasi hindi natin mamamaximize yung expression ng Holy Spirit na to sa buhay natin kung hindi natin, amen, kikilalanin, kung hindi natin tatanggapin at i-acknowledge siya. Kaya tingnan nyo po, makikita natin sa mensaheng ito kung gaano kahalaga. Dahil kung hindi natin ito tatanggapin, mga kapatid, magiging limited tayo. Magiging limited tayo sa purpose ng Panginoon kung paano niya tayo dinisenyo. Amen? Muli po, patuloy natin buksan sa Isaiah 11 po, 1 and 2. Pabasa nga po. Isaiah 11 po, 1 and 2. Isaiah 11, 1 and 2, ang mapayapang kaharian, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse, ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Verse 2, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Amen. Purihin po ang pagkakabasa ng banal na salita. Amen. So muli po, yun po yung 7 espiritu. Hindi ko sinasabing may 7 espiritu. Bahagi po siya ng kapangyarihan ng banal na espiritu. 7 expression po o nature ng Holy Spirit. Amen? Katulad po ng fruit of the Holy Spirit muli, may 10 po siya sa iisang prutas. Amen? Ganun din po, ang 7 Spirit po. Power po siya, o kapangyarihan siya, o katangian siya, o expression siya ng Holy Spirit po. Una, ang Spirit of the Lord. Pangalawa po, ang wisdom ng Panginoon. Pangatlo, ang understanding. Pang-apat po, ang counsel. And pang-5 po, itong Spirit of might. Amen? Pang-6 po, yung knowledge. And pang-7, yung fear of God. So, the Spirit of might, amen? Ang might po and strength are different. Magkaiba po sila, hindi sila magkatulad. Because ang strength po, ito po yung force na ginagamit po natin yung enerhiya. Amen? Na nagmumula po sa ating lakas ng katawan. Amen? Para magkaroon tayo o mabuhat natin yung mga bagay na kailangan po nating dalhin. Amen? Yun po yung strength. But might, ito po yung kapasidad. Amen? To be able to carry out.
So sa madaling salita sa Tagalog po, ito yung kapasidad para naman pagtagumpayan mo yung mga bagay na dinadala mo. Alam niyo po, naniniwala ako si Mami Tin, kung hindi sa spirit of might, hindi niya makakayanan lahat ng yan. Kasi kung lakas lang ng katawan niya yung ginamit niya at wala ang spirit of might ng Lord, I don't think so po na makakaya niya yun. That is the spirit of might. Pag sinabing spirit of might, ito po yung kapasidad na mapagtagumpayan mo kahit gaano kabigat na kasalan, anong tawag doon? Pagsubok. Kahit gaano po kabigat na pagsubok. Amen? Ito po yung spirit of might. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa kabila po ng mga pagsubok natin. Si spirit of might po, where the strength reside. So, sakop ni spirit of might, si strength, naninirahan siya. Siya ay under ni might bago magkaroon ng strength. So, kailangan po nating maintindihan na without might, amen, hindi po tayo magtatagumpay. So, sa madaling salita, si might po, sakop niya po ang strength na naninirahan sa atin bilang mananampalataya. Hindi ko po pinag-uusapan dito yung mga hindi mananampalataya. Ano po? Kasi ang may espiritu ng Diyos lang po ang makakaranas nito. Ang walang espiritu ng Diyos, ang ginagamit nila, puro lakas lang nila. Puro lakas lang po nila. Ito pong sinasabi natin, kapag may spirit of the Lord ka na, di ba, pwede na pong mag-activate sa'yo ang spirit of might, na kaya lang, sa spirit of might, masasakop niya na po ang strength. Di ba? Dahil yun, nasa sakop po ng strength, ng spirit of might ang strength. Amen? Pero, ang kaparaanan naman po niya, kapag wala kang spirit of might, amen, yung strength mo po has no purpose. Ganun yung mga nangyayari sa mga hindi mananampalataya po. Puro strength ka lang. Puro lakas ka lang na nanggagaling sa energy ng katawan mo. 'Di ba? Kaya nga, hindi nyo ba napapansin? Kahit sa daming pagsubok, 'di ba? Kahit parang pwede ka nang bumagsak na lang eh. 'Di ba po? Sa dami ng ako po sa totoo lang, yung pong konting tulog ko, tapos naglilinis ako ng 2 bahay sa loob ng 1 araw, mga kapatid. Tapos kailangan ko pang mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Konting-konti lang po talaga ang tulog ko. Pero yung lakas ko, hindi ko na maipaliwanag kung saan galing. Sa totoo lang po, alam kong nararanasan nyo rin yun. Na minsan hindi mo na maipaliwanag saan galing to. That is the might. Kaya nga, kung strength lang ang gagamitin ng isang tao, mga kapatid, lahat lagi kang mag-failed. Mapapagod ka, manlulupaypay ka, kasi galing lang sa enerhiya ng katawan mo eh. Pag di ka na kumain, manlalambot ka na, pupunta ka na sa ospital, tingnan nyo yung mga tao, kumpara nyo yung mga tao na nasa katayuan nyo. Yung iba nga dito, may mga sakit pa. Pero tingnan nyo, mas napupunta pa sa ospital yung mga tao na ang lulusog naman ng katawan nila. Pero tayo, may kasakitan na, di ba? Ang lakas pa natin. Di ba na, hindi na maipaliwanag kung saan natin nakukuha yung lakas na yon. Amen? Kaya nga, strength comes because there is might. Kaya, ito po maipapaliwanag lang natin because it's all work of the Holy Spirit in our life. Kaya from the presence of the Holy Spirit po, immediately, there is wisdom na nagbe-birth sa atin. 'Di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng humility po. Ninahumble natin yung sarili natin before God. Pag nagkaroon ka ng wisdom, amen? Alam mo yung panahon na lagi mo sinasabi, Lord, I am nothing without you. I need you. That is the beginning of wisdom. Yun yung totoong wisdom. Na hindi ka kikilos nang wala ang Panginoon. Kaya, kasi alam mo at kinikilala mo that God is the orchestrator ng lahat ng bagay dito na kailangan natin. God is the source of all things. Kaya natin nare-realize na without God, di ba, wala tayo. Kaya yung wisdom kailangan natin kasi yun yung pag-iisip ng Panginoon.
Na kung wala ang pag-iisip ng Panginoon, wala din tayong katagumpayan sa lahat ng mga pinaplano natin. Kasi Diyos pa rin ang nag-o-orchestrate at nagpapatagumpay ng lahat ng plano natin. Kaya nga, after tayong kinounsel from the Spirit of God, amen, ng Spirit of the Lord, with understanding, ng wisdom niya. Kinounsel tayo ni Holy Spirit. O, di ba? O, ganito, teen. Ganito yung gagawin mong proseso. Ito, ilakarin mo to, anak. Lakarin mo lahat ng papel na to para yung favor at provision ko para sa'yo, matanggap mo pagdating ng tamang panahon. Diba? Kasi kung hindi nilakad niya ni Ate Tin, diba? Lahat ng mga kinailangan niya, lahat ng mga bagay na do you think, siguro problema siya sa ngayon sa pambayad ng ospital. Excuse me po. Baka hindi niya pa nailabas yung kanyang anak. But that's the wisdom. Amen? Naniniwala ako that there's wisdom there. Diba, na pinaunawa sa kanya na kailangan mo itong ma-register, kailangan mo to lahat, na naging smooth lahat yon. Lahat yon, na-register, lahat yon, nakuha niya, nakumpleto niya, before the operation. Diba? Because God is in control. Sino pong magsasabing hindi God is in control sa ating lahat dito? Kapag sinabi natin na God is not in control, amen, tanungin mo yung sarili mo, kapatid, sino yung Diyos na kilala mo na yan? Kasi God is in control. That is the truth. Walang aksidente sa buhay natin, mga kapatid. It's all the truth. Kaya tayo nandito. Kaya sa pamamagitan ng realization natin ngayon, nakapunta tayo dun sa place kung paano natin ipoposture yung sarili natin. Amen? In humility to receive the Spirit of God to come on us. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga napakabuti ng Diyos, nung tinanggap natin yung Espiritu ng Diyos, nakita po natin, diba? It take over. Tinake over niya lahat ng bagay. Tinake over ni Holy Spirit lahat ng bagay. Amen? Kaya nga, patuloy po na kung hindi magre-remain, kung di tayo magre-remain sa gusto ng Panginoon sa atin, amen? Hindi po pumunta ang Holy Spirit sa atin para mag-remain tayo sa dating tayo. Nagpunta si Holy Spirit sa atin dito para i-take over niya lahat ng bagay na dapat di natin ginagawa sa lumang pagkatao natin. He come to express God sa buhay mo. Hindi yung tinanggap mo si Spirit of God, then sarili mo pa rin nasusunod. Hindi ganon. Diba? Tinanggap natin si Holy Spirit para siya hindi para mag-remain yung lumang pagkatao natin, kundi siya na ang mag-express ng ugali at pag-uugali ng Diyos na meron siya, ng kapangyarihan na meron siya. It's all from the wisdom. It's all from God. Amen? Kaya na-express natin yung thought ng Panginoon through our life. Diba? Yung mga plano niya, His mind, yung wisdom niya, na nag-embodiment sa atin. Even yung understanding ng Panginoon na kaya kahit lumalakad tayo sa bigat ng pagsubok, kapatid, grabe, nagpapatuloy tayo. Dahil sa might na to. And hindi lang yun, nagtatagumpay tayo. Kaya, dito, nagpapatuloy tayong nagwo-walk into the Lord, di ba? Kasi, even in-orchestrate rin niya. Kapag, di ba, kapag dumating si council sa atin, si council ang nagtuturo saan ka pupunta, ino-order niya yung bawat step mo. Ino-orchestrate niya kung saan yung place na pupuntahan mo. Council is the ability to communicate. Nakikipag-communicate ka sa Diyos, sa tinig ng Panginoon na naririnig mo kung paano. Kaya natural siya, nagiging natural na lang yung pagdating ng progression po ng might na susunod, yung spirit of might. Pagkatapos kang kinounsel ni Lord. Amen? Kasi ito na yung paghakbang natin, ito na talaga yung gagamitan natin siya ng kapangyarihan at lakas na nagmumula sa Diyos. Kapag katapos natin kinounsel ni Spirit din, ng Spirit of the Lord. Might comes to give us the ability para magawa natin yung kinounsel sa atin ni Spirit of God. Diba? Without might, it won't empower you. Kung wala ang might, hindi ka may empower nito at hindi mo kayang dalin ang lahat ng kinounsel sa'yo ng Spirit of God. Meaning, kapag wala si might na tumutulong sa'yo, wala kang kahit anong makakayanan na in-instruct ni Spirit of God na nagmula kay Spirit of Counsel.
Kaya napakalalim po ng spirit of might na to. Pag hindi mo naintindihan yung spirit of God, yung wisdom, understanding, and counseling niya sa'yo, hindi ka magtatagumpay pag wala din itong spirit of might, kapatid. Hindi mo makakayanan. Kasi ito pala ang nagpapatagumpay sa atin na ma-carry out ang lahat ng kinounsel ng assignment natin, yung divine calling natin. Kaya natin nagagawa lahat ng gusto ng Panginoon ng victorious. Hindi po failure, victorious. Kaya dito, sinasabi sa atin ng Panginoon, might is before strength. Might muna. Amen? Kalakasan na nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo to matatagpuan sa mundo. Si strength, yun yung galing sa mundo, but not might. That's the difference. Might is above. Hindi siya galing sa lupa. Hindi siya galing sa tindahan. Hindi siya galing lang kay pastor. Galing siya sa Espiritu ng Diyos. Kaya, might give room for the strength. Hindi ang strength ang nagbibigay ng room kay might. Amen? Papuso naman po kung naiintindihan nyo ko. Kasi kung di nyo po naiintindihan, uulitin ko po ulit para maintindihan lang nating lahat. Si Ate Annalisa lang po ba'y nakaunawa? Ayan, si Ate Marife lang. Ayan, praise God. Salamat po, kasi ayoko pong matapos itong mensahe na to na hindi nyo ko nauunawaan. Dahil napakahalaga po ito para sa akin. Amen? Hallelujah. Salamat po. At si Mike po, hallelujah, siya po yung nagbibigay ng room for strength po, ulitin ko, to carry out the assignment. Kasi kapatid, yung assignment natin dito sa mundo na binibigay ng Panginoon, hindi biro. Hindi biro. Biruin nyo, dumadaan tayo sa pagsubok ng pamilya natin habang inuutusan niya tayo na humayo at mangaluluwa, magligtas ng kaluluwa. Diba? Paano mo na pagsasabay-sabay yung inaayos mo yung pamilya mo habang inuutusan ka ng Panginoon, di ba po, na humayo at mag-win ng mga soul. Di ba? Kung hindi po sa spirit of might, hindi tayo mag-a-accomplish. Kaya kapag dumating po ang might, makikita natin yung picture po. Para sa akin po, kapag dumating ang might, dun natin makikita yung transformation natin. Yung way po ng progress sa buhay natin. Yung way how we think. Even the way how to approach sa mga bagay po sa mundong ito. Kasi panlabas na siya Hindi na siya nasa loob na lang na kinakounsel ka na sa mind ng Diyos. Hindi Ito na yung gagamit ka ng lakas para maipakita sa mga tao, kapatid, na anak ka ng Diyos. Diba? Kasi pag hindi ka nagkaroon ng might, kapatid, hindi ka magtatagumpay, mapapahiya mo ang Panginoon kapag puro lakas ka lang. Lakas na galing sa'yo at hindi ka tinulungan ng Diyos. So, ang spirit of might po, siya yung nagtatransfer sa atin to take over us. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya napakahalaga po, alam nyo, ang dami ko pong testimony. Ang dami kong testimony na nakita ko po ang kahalagahan ng kabutihan ng Panginoon pag nasa atin ang spirit of might. Alam nyo po, ang dami ko pong kasama sa gawain na hinahandle ko po Pero I praise God. Kasi hindi ko kayang baguhin yung mga buhay nila. Hindi ko kayang idamay pati mga pamilya nila na masama sa paglilingkod sa Panginoon kung wala po ang espiritu ng might sa akin. Hindi ko kayang i-handle yung mga pastor na pinagkatiwala po ng Panginoon sa akin. Yung mga misyon na nagtagumpay lahat from January hanggang ngayon po. Even ang pagbibuild ng church, mga kapatid. Kasi hindi ako yun. Hindi ako yun. Kaya, yun lang ang alam kong paliwanag sa lahat ng mga nagawa at nangyari sa buhay ko. Na habang nagluluksa ka sa 2 anak na namatay, di ba? Andun pa rin yung joy mo, hindi nawawala. Andun pa rin yung paglilingkod. Yung kahit nahihirapan ka na sa buhay mo, na kahit gustong-gusto mo nang sumuko, pinalalakas ka pa rin ng Diyos. Kaya, pag napagtagumpayan mo siya, iiyak ka na lang
Iiyak ka na lang talaga sa Panginoon habang nagpapasalamat ka. Kasi kung ako lang, mga kapatid, wala naman akong pakialam eh. Kung ako pa yung dating Beverly, wala naman akong pakialam sa ibang kaluluwa. Sino ba sila? Ano bang pakialam ko? Buhay ko na lang. 'Di ba? Buhay na lang ng pamilya ko. Pero hindi. Kapag tinawag ka ng Panginoon, minsan nahuhuli pa yung pang sarili mo. Mauuna pa yung ibang tao. Grabe po. Grabe ang ginagawa ng Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos na ito po nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon na kaya ako po, as si Beverly, wala akong maipaliwanag, kundi lahat po para sa akin. Naiintindihan ko na grasya lang lahat ng Diyos. Biyaya lang po talaga. Kung bakit ako nagpapatuloy, kung bakit nagtatagumpay, lahat, even ang ministeryo, grabe, pag tinatch ko talaga ni Lord, wala akong masabi sa Kanya kundi salamat. Kasi hindi lang paghakbang bilang leader eh. Yung nakikita ko na buong pamilya, yung buong pamilya nila naging Kristiyano, buong pamilya po nila nakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung supernatural po, hallelujah. Dear, can you take her first? Sorry po. Masyado nang maingay. Amen. Pero I praise God po kasi may maingay akong anak. Salamat po sa Panginoon. Kaya ito po, ito pong might na to, mga kapatid, ito po yung strength. Hindi po ito strength na nagka-come and forth lang. Hindi po. Ito po yung might. Pag binasa mo siya, biblically makikita mo valor. Diba? Yung kalakasan, strength na ability po na may courage na katapangan. Katapangan o mighty deeds o God force na nagmumula sa God, hindi dito sa mundo. Ito po yung might. Biblically, ito yung meaning niya. Sa dictionary naman, might is a might, power, or ability to do or accomplish capacity. Amen? From the wisdom of God, nakuha natin yon. Diba? Na capacity siya na ma-overcome mo lahat ng mga pinapagawa sa yung assignment ng Panginoon. Imagine, kung wala ka palang, kung strength lang ang ginagamit mo, puro strength lang ang ginagamit mo at wala kang might, you will failed. Amen? So, kung ia-apply po natin si strength, but without given might, the strength po will not be enough. Hindi siya enough para magtagumpay ka sa assignment na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Because we need might to carry out para makapagtagumpay po tayo sa binibigay na assignment ng Panginoon sa atin. So, inassign po tayo ng Panginoon at binigay niya po itong might na to para, di ba, mapagtagumpayan natin, kapatid, yung pinapagawa ng Diyos. Kaya nga, di ba, meron po sa Ate Med, sa, yung not by might, not by my power, but the power of the Holy Spirit. Di ba? Sinabi niya po yung word na yon na, iba si might. Zechariah 4:6 po. Oh, 'di ba? Zechariah 4:6 po, sinabi niya 'yon. Not by my might, not by my power, but the power of the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, malinaw po na bukod si might, bukod po si power, at bukod pa yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. Ganun po kahiwaga ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yung strength po, nagmumula siya sa human effort, but might, sa madaling salita po, ito po ay nagmumula sa God force. Kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. So might is yung might po is spirit of power na may ability to manifest the power, even deliverance po and healing. Si might po, may kapangyarihan din siya na ma-deliver ang tao. Amen? At mapagaling ang tao. Si might din pala ang gumagawa nun, mga kapatid. Diba? Para ma-release yung manifestation ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa loob ng katawan natin. Kapag nagle-lay hands tayo sa mga tao, siya pala'y nagwo-work. Amen? So, yung supernatural na ability ng Spirit of God, na kahit hindi natin maipaliwanag, mga kapatid, kailangan lang nating maunawaan at maintindihan na it is not us. Ginagamit lang tayo na vessel ng Panginoon. So let us give room para ma-execute natin o magawa natin yung plano o order ng Panginoon na binigay sa atin through counsel of the Lord.
para sa direction na binibigay niya sa atin to do the things, yung mga instruction po from the wisdom and understanding ng Spirit of God. Na malakaran natin at mapulpil natin yung assignment na pinagagawa ng Panginoon victoriously, mga kapatid, ng may katagumpayan. Hindi failure po kasi walang inutos ang Panginoon na kinounsel niya, katulad po si Moises, di ba? Inuutusan niya bago pa lang sila sumugod, di ba? Ini-instruct niya si Moises na pagtatagumpayin ko kayo. Walang ini-instruct ang Diyos o kinakounsel ang Panginoon na talunan po sa dulo. Lahat ng kinounsel ni God na may Spirit of God, amen? Even si David po. Si David, yung lumabas sa kanya, might po yun. Hindi niya yung sariling lakas. Yung sa pamamagitan ng bato, kapatid, di ba, na ilalagay niya lang sa tirador niya, at paghagis niya sa ulo ni Goliath, sa laki po nun, bato lang, may kasama pong kapangyarihan yun ng lakas na nagmumula sa force ni God. Hindi niya lang yun napatumba dahil sa sarili niyang strength, but because the might of God, the Spirit of might. Amen? It's all grace of the Lord, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon sa buhay natin na makita po yung 7 expression, amen, ng Spirito na to na ma-filled sa ating mga buhay. Kapatid, it is available. Hingin lang natin sa Diyos. Hingin natin yung might, every single desire ng mga buhay natin. Sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa business natin, sa ministeryo, sa church natin, sa marriage natin, sa career, sa finances, sa job, sa mga assignment po natin, sa kalusugan natin, sa soul and our spiritual life, and even sa education, mga kapatid. Hingin din natin yung might sa calling and purpose natin. It is so important, mga kapatid, napakahalaga po ng might. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we acknowledge you, O God. And we praise you, Panginoon, sa patuloy na tinuturo mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung supernatural power mo na even we cannot explain how it work, how will manifest sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, it is you who work in us. Spiritually, Father God, Lord, we honor you. Sa sobra-sobra, Panginoon, na ibinibigay at pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na recipient kami ng lahat ng kalooban na to. Lahat ng kaloob na to, Panginoon, na mag-manifest sa buhay namin, Panginoon ko. Na ikaw ang kumikilos sa lahat, Panginoon. Lord, yung willingness lang namin. Yung pagsunod lang namin sa iyo ang aming kailangan, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, yung 7 expression ng Espiritu na to, available sa bawat isa sa amin. Tunay, O Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo, Ama. Kasi pinili mo kaming maging vessel at pagkalooban mo ng ganitong klase, Panginoon, nakapangyarihan. Lord, salamat kasi hindi hayop yung pinili mo. Napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na nasa harapan ng mga kapatid ko sa oras na to. Salamat, O Diyos, sa binibigay mo kalakasan. Sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Lord, I honor you. Hindi ko alam kung paano ako magdabalik ng pasasalamat sa iyo. Kulang, Panginoon, ang salitang salamat sa lahat ng kabutihan at biyaya at grasya mo na pinagkakaloob sa amin. Pero, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pasasalamat na ginawa mo kaming banal na tahanan ng iyong banal na spirito. Salamat na tinuturuan mo kami, tinutuwid mo kami, pinapatnubayan mo kami, Panginoon. Ginagalang ka namin, Ama. Ginagalang namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa katagumpayan na pinagkakaloob mo sa aming mga anak mo. Dakilang Diyos. Lord, we ask for the Spirit of might sa bawat isa sa amin na patuloy pang mag-activate yung 7 Spirit of the Lord sa buhay namin na mas higit naming maunawaan yung plano mo sa buhay namin. Yung katawagan mo sa amin, yung purpose namin, Panginoon, para patuloy kaming magtagumpay sa divine destination, Panginoon, na kaloob mo, na nakahanda para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay ni Mami Tin, ni Ate Brenda, ni Tita Annalisa, ni Ate Rosalie, ni Ate Meds, ni Ate Jolly, ni Ate Eve, ni Ate Jenna, ni Ate Maripe, ni Ate Rowena, at ng mga kapatid ko po na lumabas na, Panginoon. Salamat, O Diyos.
Salamat sa pinagpalang mensahe, Panginoon. Salamat sa understanding. Salamat sa knowledge mo. Salamat, Panginoon. Salamat that you remain the same. Salamat that you remain faithful. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, your only Son, your Holy Son, Jesus Christ. Lord, tanggapin mo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba. All glory to you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ayan, maraming salamat pati, Sis Jenna.